Gagawin ng 50% ang hospitalization payment naman na sasagutin ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. At upang may paliwanag sa atin yan, kausapin natin si PhilHealth Acting Vice President Ray Balenya. Sir Ray, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Aljo. At syempre, magandang umaga rin kay Congressman Tulfo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Okay, sasagutin na ng PhilHealth kalahati ng medical bill ng ating mga kababayang ma-admit sa ospital. Lahat na ito, sir, pati kwarto. Lahat na ito. Well, actually, Sir Aljo, wini-welcome natin yung naging panawagan ni Speaker Romualdez patungkol po sa bagay na yan. Tayo makikipagtulungan po with Speaker Romualdez at sa Kongreso para ma-achieve po natin yan. Sa ngayon, meron na tayong mga efforts na ginagawa. At siguro nabalitaan nyo, Sir Aljo, na kamakailan lang, in fact, noong February 14, Valentine's Day, nag-take effect na yung ating 30% na increase in most of our case rate packages. So, mahabang listahan yan ng mga medical conditions at surgeries, no? But suffice it to say, nag-30% na increase po lahat ng yan. So, at syempre, ang mga kasunod na steps niyan, yung para ma-fulfill natin yung directive ni Speaker Romualdez, yan yung ating tatrabahuhin po. Okay, sige, libre na ang diagnostic exams. Ano pang, aside from doon sa 30% na in-increase nga sa mga premium o kaya sa mga insurance claim ng ating mga kababayan, sa mga masiselang operasyon, ano pa ang magandang balita sunod dito po sa utos ng Speaker Romualdez sa inyo? Well, siyempre, ang good news dyan, may direktiba na reviewin yung atin pong charter, yung atin pong batas. Okay. So, siyempre, makikita natin dyan kung ano yung mga dapat na i-update na nang sa gayon ay mas lalong maging possible na ang PhilHealth ay talagang lalong mararamdaman ng ating mga kababayan. As we speak now, Sir Aljo, ngayong taon ay maraming aasahan yung atin pong mga miyembro. In the pipeline na kasi itong iba-ibang mga benefit packages na due for enhancement at due for adjustment. So halimbawa lang, itong kidney transplantation na Z-benefit package natin. Ngayon, 600,000 yan, pero kasalukuyan na to na ine-enhance, so mag-a-announce tayo niyan dito sa programa po ninyo. Pwede bang i-fully cover na lang yan, Sir Ray? Yun ang panukala nila, fully cover na ang hospitalization ng mga may sakit ng cancer, diabetes, sakit sa puso, operasyon. Pwede ho ba? May pera ho ba talaga? May budget na PhilHealth? Nasagutin ang mga medical bills ng mga membro? Yes, Aljo. Meron po tayo na sapat na pondo at tayo po ay in a strong financial position para po maglabas ng mga enhanced benefits. So kailangan niya ng malawakang collaboration, Sir Aljo, para ma-ensure natin na talagang mas magiging meaningful yung ating coverage. Hindi yan malayong mangyari, Sir Aljo. Okay. Sige, ano pa ang mga plano po ninyo? Opo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na pag nagkasakit, ma-admit sa ospital, punong-puno yung mga ward. Pwede ba silang pumunta doon sa mga semi-private na mga ospital? Covered ba sila doon? Ganun ho, mga ganong klase. So, Sir Aljo, covered, Kasi sapagkat yung atin namang benefits, pwede namang gamitin yan regardless kung ano po yung accommodation ng pasyente. But of course, yung atin pong costing ng mga packages, naka-angkla yan o naka-anchor yan dun sa basic or ward accommodation. Kung mag-e-elect yung ating pasyente na sa semi-private o private, so that's the time, yung mga karagdagan, yun na yung kanilang out-of-pocket. Pero kung meron po silang HMO o private insurance, yan ang makakatulong ng malaki para ma-cover yung kanilang mga additional amenities. Ngayong taon po ay nakatakda din nating i-enhance yung atin pong Z package para sa mga open heart surgery, lalo na sa mga bata, yung tetralogy of Fallot tsaka yung ventricular septal defect, nakatakda pong i-enhance yan ngayong taon. At maging yung packages natin, Sir Aljo, para sa breast cancer, cervical cancer, at prostate cancer. Among many others, napakarami, mahabang listahan po itong hawak ko ngayon. Pero suffice it to say, Sir Aljo, maraming aasahan talaga mga kababayan natin enhanced benefits for 2024.
Okay, may nahuli din sa Quezon City na nagbebenta daw ng fake PhilHealth ID. Anong panawagan ninyo sa taong bayan, Sir Ray? Una, Sir Aljo, ang panawagan natin ay wag na hong patulan no, yung mga nag-aalok online sa kanilang mga social media pages. Nag-aalok ng serbisyo, sila na raw kukuha ng atin pong PhilHealth ID o member data record. Wag na ho nating papatulan ito sapagkat una, Sir Aljo, delikado ito sapagkat binubuyang-yang natin, no, pinagkakatiwala natin sa ibang mga tao yung ating mga personal details. Hindi natin alam kung saan pa nila pwedeng gamitin yan. At ikalawa, yan nga, nagbayad na po tayo, pagkatapos peke pa ang atin pong matatanggap. So napakadelikado, napakapeligroso, kaya kumuha lamang po ng inyong ID sa mga tanggapan ng PhilHealth. In fact, Sir Aljo, Libre ayon naman sa yan. batas- Libre ho yung pagkuha ng PhilHealth ID sa mga first-timer. Tama po, Walang bayad, Opo. kahit sa mga second timer pa, halimbawa nawala yung ID niya, nagre-replace tayo, wala rin tong bayad. Ngayon, ang gusto lang nating ipaliwanag pa ay sa PhilHealth offices lamang po humingi no ng mga PhilHealth IDs para hindi po tayo natatanso. Okay, sige. Maraming salamat, PhilHealth Acting Vice President Ray Balenya. Sir, thank you. Maraming salamat, Sir Aljo. Mabuhay po kayo.